At ayan na nga ang aking ipon challenge box. Galing kay Kuya Ron. Sa kanya ko to in order. And may 5 libro siya at may ipon challenge box sa halagang 1,300 pesos. O, diba? Makakapag-ipon ka na. At may ganito pa pala. Well, kailangan natin kasi mag-ipon kasi bagong taon na, bagong buhay tayo. Hindi gastos ng gastos. Kasi ako, talagang magastos talaga ako sa mga gamit ko. Katulad ng bags, sapatos, mahilig ako sa mga high heels, tapos mga kung ano-ano pang mga damit. Well, sabi ko, starting this year, hindi na ako mamimili ng mga damit, mga sapatos, yung mga ano na lang, mga pampaganda na lang. Yun na lang yung kailangan ko. So, pagdating sa damit, hindi na kailangan kasi unang-una, marami na akong damit dito. Napakarami ko na rin sapatos at bags. Hindi ko na siya kailangan. At hindi naman ako lagi nag-off. Kasi nga, unang-una, nakafocus ako sa pagpapagawa ng aming bahay. That's why, hindi ako masyadong nag-off tapos gumagastos. Lately, minsan nakakagastos ako ng ng 10,000 or 7,000 pesos para sa mga damit ko, mga ekan sa buhay. Pero ngayon, kasi bagong taon na, kailangan kong mag-ipon. Yun yung point of view ko, ang makapag-ipon bago ako pumunta ng Europa. O, diba? Tapos, syempre, kapag pupunta ako doon, kailangan ko ng pera. Kahit magtatrabaho din naman ako doon, need ko pa rin ng pera, diba? Kaya mas masarap kasi sa buhay kung may ipon tayo. Unang-una, OFW tayo. Alam ko maraming makaka-relate nito. Kapag wala kang ipon, walang nagmamahal sa'yo pag wala kang pera, diba? Kapag OFW ka, mahal ka nila, mabango ka, kahit kanino kapag may pera ka. Pero pag wala kang pera, tsapuera ka na, wala na, hindi ka na mahalaga sa kanila. Kaya, well, unahin natin ang sarili natin bago ang ibang tao. Tapos, syempre, sunod na natin yung family. Kasi, yun naman yung naging dahilan natin. Kung bakit tayo nandito sa abroad, diba? Para sa pamilya. So, pamilya at sarili muna. Yung ibang tao, wag na muna kasi at the end of the day, wala kang malalapitan sa kanila. Sa mga tinulungan mo, kaibigan mo, wala kang malalapitan dyan. Maybe sa 100 mong kaibigan, excuse me, sa 10 na lang, isa lang dyan yung matatakbuhan mo. Pero, ganun talaga. That's a part of our growing up, diba? Hindi tayo magiging matured kapag hindi natin naranasan yung mga bagay-bagay na alam nating nakakasakit sa atin, o diba? Yung mga taong tinulungan mo before, kakalabanin ka nila. And then, sa part niyan, magti-thank you ka kasi natuto ka, nagiging matapang ka, o diba? Gano'n naman talaga tayo. Kasi tayong mga OFW, mabilis tayong lapitan. Ako, mabilis talaga akong lapitan. Isang sabi mo lang, kapag meron ako, talagang hindi ako nagdadalawang isip. But now, hindi na ako katulad ng dati. Sabi ko nga, ngayong 2024, malaki na ang pinagbago ko. Mas uunahin ko yung utak kaysa sa puso. Kasi kapag puso, kawawa ka, day. Kawawa ka, day. Kapag puso ang inuna mo. Alam niyo kung bakit? Kasi, gagawin ka lang tanga ng mga tao na na tinutulungan mo. Kawawa ka, day. Mga kaibigan mong tinutulungan mo, nako, kapag siningil mo na yan sa mga utang nila, kahit walang interest, ibabla ka niyan, tapos ikaw pa yung magiging masama. Kaya, ngayon, 2024, na-realize ko na hindi pala umiikot yung buhay sa mga kaibigan. Hindi pala umiikot yung buhay sa pagtulong mo sa iba. Kasi kapag ikaw nang nangailangan, zero balance ka, wala kang malalapitang kaibigan. Walang kaibigan na makakakilala sa'yo pag wala kang pera. So, ganun talaga ang realidad ng buhay dito sa mundo. Kaya, tayong mga OFW, mag-ipon. At, ang point of view natin is makatulong sa pamilya, sa mga anak, sa magulang natin. Yun lang. Yung mga ibang bagay, itsapuera na muna yan. Diba? Hindi masamang humindi sa mga taong humihingi ng tulong sa atin. Kasi, at the end of the day, kapag tayo nangangailangan, hindi natin sila malalapitan. O, diba? Kasi nangyari yan sa akin na last
2022 and 2023. Kaya nga, naisipan kong bumalik sa abroad kasi malaking pera yung na-dispal ko. Almost million. So, wala ganun talaga. Kailangan nating matuto. Kailangan nating, lahat ng yon ay nagiging lesson pala. Nagiging lesson sa buhay natin. Yung mga failures natin dati. Na maging matatag at hindi sa lahat ng oras ay bibigay ka sa mga taong lumalapit sa'yo. Diba? And that's all for my video. Ayun. Bumili na rin kayo para magkaroon ng saysay yung buhay nyo. Ganon talaga. Kasi, ako kasi, kahit noon pa man, nakafocus kasi ako lagi sa negosyo. Kaya lang, may mga time na yung magiging partner mo sa negosyo is, hindi naman pala negosyo yung kailangan, kundi yung pera mo. Kaya, ganon talaga ang buhay. Ngayon matuto ka na. Kung magnenegosyo ka, maging ano ka, tawag nun, smart. I can't wait to read this all. Yan. Babasahin ko na siya mamayang gabi. So, good luck sa mga gustong mag-ipon. 110,000. So, tara, samahan nyo ako mag-ipon. Mag-ipon na rin kayo para sa ating kinabukasan. And, tapos, look, I'm so excited nang basahin siya. The Diary ng Pulube, My Budget Diary, Utang Free Diary, at Negosyo. Siyempre, mahilig kasi ako magnegosyo. Kahit anong negosyo, pinapasok ko kahit hindi nag-work. Well, gano'n naman talaga sa una. Babagsak at babagsak ka. Wala namang negosyante na nag-boom agad sa una. Well, better luck next time. And, ito. Ipon Diary. This is our, yung ating unang kailangan. Yung makapag-ipon tayo. Ngayong 2024. Look, ayan na. I'm so excited nang mapuno ito. Ayan. Sana mapunuan natin. And then, lalagyan ko siya ng starting date ng kailan ba? Ano ba ngayon? January, ano ba ngayon? 24. '24. 2024. Yon. Tapos, end date, December ko kasi ito bubuksan. Pag-uwi ko ng Pilipinas. So, that's all for today's video. Tara na, mag-ipon na tayo. Huwag gastos ng gastos kasi mas mahalaga yung may naiipon tayo, may naitatabi tayo para sa sarili natin. Thank you po sa panonood. Mag-ingat. God bless.